So what's up mga kumagay, baka ang inyong online judge, lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, alam ko masyadong marami na yung nagre-request ng battle na to. Kasi pinaka-comment nila, Judge, pa-review naman ng Ruffian vs Class G. Boss, pa-review naman ng Ruffian vs Class G. Nominated na sa Battle of the Year. So actually guys, kahit hindi nyo sabihin na reviewin ko to, re-reviewin ko talaga to, pero nagkataon lang na nagre-review ako sa first round tsaka second round ng Isa Buhay 2023. Pero dahil tapos na natin yon, pwede nyo i-check sa channel natin, tapos na natin yung first round at second round ng tournament, kaya free na ulit tayo, balik na ulit tayo sa mga request battle reviews nyo. At etong Ruffian vs Class G, isa to sa mga inaabangan ko nung nakita ko yung hindi naman bracket, yung poster actually ng Zone 16. Isa to sa mga inaabangan ko. So yung iba hindi pa kilala si Ruffian, yung iba hindi pa kilala si Class G, pero andito ako para sabihin sa inyo kung saan sila nanggaling, no? Si Ruffian sa FRBL yan galing, si Class G sa Motus naman yan. Okay, so kung hindi nyo alam yung mga titulo nila guys, si Ruffian nag-champion yan sa 1UP tournament sa FRBL. So na-review ko na yon, actually na-review ko na yung battle na yun, yung 1UP tournament na yun sa FRBL. So pwede nyo i-check sa YouTube channel natin. Si Class G naman, siya rin yung nag-champion sa Motus Pedestal, no? Yung unang-una, kasi ongoing ngayon yung Pedestal 2. Maglalaban sa final sa Pedestal 2 is si 3D tsaka si Nego G. Pero this time, pero nung time ng Class G, yung kalaban niya sa finals nun is si Good Kid. Na-review ko na rin yon, so you can check it. So ayun, so ako may background na ako personally may background na ako sa kalidad ng dalawang to, kasi pareha silang champion ng season 1 ng kanilang mga liga. 1UP FRBL 1UP season 1 champion Ruffian, Motus Battle League Pedestal season 1 Class G champion. So it's a champion versus champion ng dalawang liga, at dito pa sila nagharap sa flip top, no? So kaabang-abang, no? Sa mga hindi pa nakakilala, yun sinabi ko na sa inyo, kung yung mga nakapanood ng Ruffian tsaka Class G nung unang yung debut battle nila, kung dun nyo lang sila napanood, yun, I'm giving you an extra info about this battle MCs, no? So ayun, Ruffian vs Class G, alam ko marami nagre-request na ito. Umpisa na natin tong bakbakan na to, tangina. Let's go. So parang anong nangyari pala, it's FRBL versus MBL, Floodway Rap Battle League versus Motus Battle League. So let's go. Si Ruffian, piliin niya mauna. Class G, flip top. Alam natin kung anong klaseng bakbakan ang parating. Pakinggan natin. Tangina, bakbakan talaga to. So tignan natin. Napanat, Zone 16. Class G. Okay. Bago tayo mag-start, additional info. Ruffian, nakalaban din pala ni Zaki sa Sunugan season 2, no? Sunugan sa Kumu season 2. Si Zaki yung nag-champion doon, pero ang first runner-up doon is si Ruffian, no? So kita nyo yung doon, kita nyo yung kalidad talaga ng isang Ruffian. Nag-champion siya sa FRBL, tapos finalist siya sa Sunugan sa Kumu season 1, 'di ba? So bakbakan to. Let's go. Game. Impluwensya niya si Balakid. Minsang nabanggit niyang matabel. Kaya pala nanalo lang hasta ng harang mapapel. Pwestong bakod sa maayos na construction, mga sir. Walang matitira na rough. Ito na yung finishing dyan sa pader. Ito ba yung naghahamon kay Apok? Rough finishing sa pader, no? Construction. Yeah. Malinaw na reference. Okay? Finishing dyan sa pader. Ito ba yung naghahamon kay Apok? Sa pagsikat ni si Dido, hanap agad nagdidisenyo para ma-establish agad dito. O si Arik may pinapatayong naghahanap ng arkitekto.
Sabi ko si Arik pinapatay yung naghahanap ng arkitekto. Nice. Kasi ang lakas ng loob hamunin si Ipok na itong may obrang banban. Samantalang nung laban nila ni Akata, si Ipok yung nagpanalo dyan. Tapos dito, hinahamon, sablay yung ugaling ganyan. Rough na, wala pang galang. O talagang sobrang gaspang, kaya naman. Nice, nice. Yung pagiging finalist mo sa sunugan para sa akin, katawa-tawa. Kasi dapat talo ka kay Nico, oo. Di ka na ka talaga. Kasi lagpas... Okay, na-review ko yon yung Akata versus Ruffian. Alam ko, dikit yung battle na yon. Hindi ko na alam kung sino yung binoto ko doon, pero pwede nyo i-recall sa channel natin. Yung sunugan sa Kumu Season 2, second round ata yon. Second round ba yon? Hindi ko na alam kung anong round yon ng tournament. Basta na-review ko yon and nakalimutan ko na kung sino yung panalo doon. Pero alam ko dikit yon. Ang lakas ni Akata doon sa part na yon, sa laban na yon. Yung pagiging finalist mo sa sunugan para sa akin, katawa-tawa. Kasi dapat talo ka kay Nico, oo. Di ka na ka talaga. Kasi lagpas na nga sa oras yung mga banat pa. Basta, tatanga-tanga. Kaya kahit bali-balik ta rin yung pagkapanalo niya kay Akata, kataka-taka. Oo, nanalo lang yan kay Akata kasi sa oras lumabis siya. Pwes dito may time tracker na. Kaya kahit pa magkalutuan, hindi aabot yung sunugan kapag may timer na. Yeah, bars. Speaking of sunugan, yung mga sinasama daw na ito sa sunugan, ang lalakas tumibog. Makikita nyo pa sa video, laging nasa likod. Pag nagkumpulan naman, parang isang tray ng itlog kasi puro bilog. O, ang tataba ng tropa na ito. Yung mga bilbil nakakagigil. Pero ang titibay, walang iwanan hanggang bumilog. Ganon ang circle. Bars. Pero seryoso, simpleng joke, hindi mo magawa mapahanggang ngayon. Mga bara na ginugel, puro lang yan ganon. Sa kagustuhan na sumikat sa sistema, lamon. Oo, para lang kuminang nagpabalot sa Chrome. Ngayon sige, bumitaw ka na. Okay, Chrome. I-deliver mo ng may diin. Lagyan mo na rin ng English term para magmukha kang magaling. Pag yung ginawa mo, ganun pa rin, isa lang ibig sabihin nun, mamen. Hindi kita na-predict, yun lang talaga yung kaya mong gawin, ha? Okay, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Actually, may sasabihin dapat ako. Debut battle ni Class G laban kay Lux Hearties ata yun. And ako, to be honest, wala pa ako masyadong kilalang battle MC sa pulo, pero alam ko si Lux Hearties champion rin yon ng pulo 2022, yung titulo na yun yung tawag sa yun yung tawag sa tournament ng pulo, yung titulo. So alam ko siya yung nag-champion doon. So grabe yung mga nilalabanan ni Class G dito sa flip top, no. Dalawang champion na agad yung nilabanan niya, no. Lux Hearties champion ng 2022 pulo, tapos Ruffian na champion ng 1-up tournament. So grabe lang. So ayun yung round 1 ni Class G. Classic na Class G. Para sa akin nag-improve na si Class G, kasi nung time na pinapanood ko siya sa Motus, alam ko nagsabi ako sa kanya ng sa pagkakatanda ko, sabi ko feeling ko na naririnig ko sa kanya si Invictus nung time na yun. Invictus or di ko na maalala, pero sa pagkakalam ko sinabihan ko siya na parang naririnig ko sa kanya si Invictus, parang ganun, diba? Kung paano kasi siya mag-deliver, paano siya mag-spit, parang Invictus kasi si Class G nung time na pinapanood ko siya sa Motus, hanggang sa sumali siya ng pedestal at yun, naging sobrang solid ni Class G nung time na yun, and kaya nga siya nag-champion doon. Pero ayan, yung debut battle niya naman, alam ko ko na yun, na review ko na rin yun, no. Ruffian Class G, isang classic na match up talaga.
hindi ko naasahan na ibibigay agad ni Arik yung gantong match up dito sa Zoning 16. Pang-ahon to eh. Diba? Ito yung mga laban na pang-ahon. Pero, yan. Class G, na solid na round 1. Andun yung references, andun yung pagiging agresibo niya. Hindi siya nagpabaya sa, or hindi siya nagtipid sa mga bara. Binigay niya yung mga punto, binigay niya yung mga punchline na dapat kay Ruffian talaga, no? So yung construction, yung finishing, no, ang ganda nun. Pagkaka-generate ni Class G sa mga punches niya, ang galing ni Class G dyan. Nagustuhan ko yung round 1 niya, pero mamaya na ako magko-comment sa score, saka natin i-power scale to. Panoorin muna natin yung Ruffian sa round 1. Nag-chat si Arik. Sabi lang niya, July 22. Sagot ko, G, bate lang, Paps. Saka sakto, kakapasa ko lang ng board exam for teachers. Mukhang ready na ako mag-handle ng class. Kaya... Doon pa lang, ang lakas na nun. Lakas na ng linya na yun, tol. Sakto, papasa ko lang. Handa na ako mag-handle ng class. Bam! Sagot ko, G, bate lang, Paps. Saka sakto, kakapasa ko lang ng board exam for teachers. Mukhang ready na ako mag-handle ng class. Kaya... Ina mo, ang lakas nun. Kaya, class! Welcome to my whole world. Para matalo mo ako, you need to play more words. Pinag-aralan mo ba ako, class? I hope you did your homework from 5'6" to 6 feet. That's growth spurt. Speaking of 6, niyayabang niyang kinukumpara siya kay 6 Street. Yung sarili ni Class, tiniteter niya. Anong flow ng utak yan, G? Sabi mo kay Pen Pluma, ikaw ay mas na better pa. Mas na better pa? Di na yan lulusot dito, di pa laging Pasko. Pare, ikaw ngayong makakarinig ng sermon, kakamas mo, kinumpara lang kay 6, nagbuhat na ng bangko, wag mag-angasi kay weak rapper, G. Huwag ka magbuhat ng bangko, class it properly, Ina mo. Ang bigat ng round. Ang ganda ng mga binibitawan ni Ruffian. Ang ganda ng references niya dito, tol. Nagbuhat na ng bangko, wag mag-angasi kay weak rapper, G. Huwag ka magbuhat ng bangko, class it properly, Kinukumpara kay 6 Street, ginagaya si Invictus, nangungopya kay Surta sa flip top, may invitation siya. Itong class, kinukopya lang yung project ng iba, tas babaguhin ng konti, yun ay indication na. Anong class? Di ba ka class A? Imitation ka! Kaya tong poser, sa poster, pakiguhitan na sir. Ngayong nahuli tong class na nangungopya, punit ang papel, di tayo magkalibel. Pinanood ko mga laban mo, Glenn, nagbaka sakaling may matutunan ka iba. Kaso nung pinag-aralan kita sa online class, nakatulugan lang kita. Sabi kay Pen Pluma, Tol, mas siksik tong naririnig kong mga haymakers ni Ruffian. Solid na references, solid na haymakers, solid na punches. Alaban si Pen Pluma, tuwan-tuwa dahil flip-top MC na. Mabilisang nagsulat, fast as lightning. Kaso walang nagbago sa sulat mo, class. Binigyan na ng pen and still can't do the right thing. Sabi kay Pen, puro ka na lang bike, di ka na humahasel. Baguhin mo naman sa sarap batukan. Sinita pa yung kagustuhan ng taong magkaroon ng magandang kalusugan. Proud na humahasel, sa syota naman galing yung pampuhunan. Batugan! Kapal mukha to. Buti pa si Pen nagwo-workout, ikaw pala mo ng syota, di marunong magtrabaho. May banat pa to, food pandagdag laman. Ang bagal ng delivery para tunog Ang bagal ng delivery para tunog technical explanation. Panay FT, ayaw mag-workout, mataba ka, halata na tong class. Bagsak sa physical education, mag-diet ka para di ganyan sulat. Sayang lang sa iyo ang ink. Ganito itsura ng mga tomboy na nakalomboy tas may miyo na pink. Hinayaang mag-sync. Yung sinabi niyong di pa magaling, di pa pang flip-top, pangungutya, tinandaan ko mabuti. Ngayon magpapaulan ng bala sa class tong bata yung binuli. Ano bang masisita mo sa akin bukod sa overtime? Kung wala, diyak mabubugbog ka't matutodas. Magugulat tong si G-Shock. Ngayong sumusunod na ako sa oras. Ang ina mo.
Tukig inang round 1 yan. Ina yung round 1 tol, pantay. Yun yung masasabi ko. Round 1, tabla. Wala na masyadong explanation tol. Ina, tabla yung round 1. Okay, sige. Breakdown natin. Try natin i-breakdown. Round 1 ni Raffian, andun yung mga references niya na pasok talaga kay Class G. Hindi natin masasabi na fillers yon kasi after 3 sa pang-4 andun yung suntok. Inang yan. Props doon. Paulit-ulit na ganon at hindi bumaba yung energy ni Raffian from start to finish. Yung doon pa lang sa nag-chat si Arik, July 22, yung kapapasalan ng bar exam, teacher, handle ng class, doon pa lang nabuhay na yung crowd and na-maintain niya yung ganong power hanggang dulo. Hindi naging paumpisa lang yung ganong energy, no? Kasi may mga times na may ganon sa umpisa pero lumalaylay na right after that moment. Pero yung kay Raffian, after nung moment na yun, nagtuloy-tuloy hanggang dulo. So, okay yun para sa akin. Sobrang okay yun. Then, nung nasa gitna na, andun yung mga laro niya sa class. Yung, ano pa ba yun? Yung sit properly, huwag ka magbuhat ng bangko class, sit properly, diba? Solid yun. Maraming lines na pasok and I think deserve ni Raffian yung 10 points dito, no? So deserve ni Raffian yun. Ang mako-comment ko lang sa performance or sabihin natin sa naging round 1 ni Raffian is masyado siya nag-stick sa class na angles, no? Yung paglaro niya sa class na salita sa ayun nga klase ganyan. So feeling ko nag-stay lang siya sa ganun, pero sobrang naging creative siya kasi nagkaroon siya ng mga branches doon tol. Hindi naging boring or hindi nakakauma yung naging salpukan doon sa round 1. So ayun lang, sobrang ganda ng pagkaka-construct ni Raffian doon. 10 points yun para sa kanya. Class G naman, no? Sobrang ganda rin. May 1-2 siya. And kung paramihan lang ng mga suntok is I think hindi ko pwedeng sabihin na lumamang si Class G or lumamang si Raffian. Pantay yon sa energy at sa power. Ang ganda nun. References andun din. So props sa dalawang to. 10 points yun para sa kanilang pareho. Hindi pa ako makapag-decide sa round 1 tol. Inabsorb ko both rounds and I think equal sila doon pagdating sa lahat ng elemento ng battle rap. So tabla muna sa 10 points yon, puta. Champion versus champion. Round 2, tignan natin. Nung laban nila ni Harlem, yung angle niya, puro isda sa kada linya. Yes, napanood ko yun. Kaya pala Raf pangalan niya kasi puro gasgas pinapakita. Sobrang gasgas na nun sa diwa. Wala na yang mahirit at matira. Kaya puro isda ginamit niya. Ganyan pag wala nang ibang maisip na sariwa. Okay. Ang masama pa nun, winord play niya yung anyhow sa inihaw. Yung takbo yung utak mo dapat ikutin. Yung takbo niyan wala nang tulin. Kasi magagawa mo lang anyhow, yung inihaw. Pag yung takbo ng isip mo, diuling. Okay. Yung bangus, ginawa niyang banguso. Yung pera na, ginawa niyang pirana. Tangina. Saan mo ba natutunan yan, Brad? Talagang mapapamura ka sa isda niya. Ganyan pag galing ng flood, oo. Ooh. Isda niya galing ng flood, no? Para sa akin okay yun. Ganda nung laro niya doon. Floodway yung sinasabi niya. Tsaka sa flood na baha. Nice. Oo, galing niya na floodway. At nung panahong malakas pa yung floodway, kinupkup siya't hinimas. Pinalamon, pinatira. Ilang buwan pa ang lumipas. Nung malakas yung agos, nandun siya.
Pero nung humina ay umiwas. Sabi ko nung humina na yung flood, siya ay agaran na lumikas. Tapos nga, siya ay agaran na lumikas. Kupal, nung may narating yung pinanggalingan, iniwanan agad. Nung bumaha na yung suporta, di na sumuporta sa flood. Tapos ngayon nandito ka? Bakit? Kasi di mo nakuha yung PS5 sa sunugan. Sa mga hindi nakakaalam, no, yung PS5 sa sunugan, may interview yun, may pre-battle interview yun, yung sunugan sa Kumu. Bakit gusto mo sumali sa sunugan para daw yung pambili ng PS5 yon. Ayun yun. Wala ka dito PS5 sa sunugan. Pwes wala ka ditong magigain, hoy, yung ganyan ka-lame, noy. Malabo ditong magka-PS5, baka bigyan ka lang ni Arik ng Game Boy. Ha, Game Boy. Kasi sabi niya ay sa akin sa sunugan, wag na kayong mag-request ng My Game reference. May kosa ko. May kosa ka? Ba't mo ginawang letter O yung letter U, baluga ka? Ayusin mo yung letrahan mo, wag mo nang antayin batukan pa. Hindi na kailangan sabihin yan sa'yo kung talagang may kusa ka. Tanga! Teacher ka pa naman. Oo, pasado na sa board itong si brother, kaso siguradong mararatel kasi binigyan agad ni Arik ng class na hindi niya kaya na ma-handle. Kaya pasintabi kung yung dalawang class S dito sa guro Ang galing. Ang galing nun, may linya na ganun si Class G sa gitna ng round 2. Pero in-split na yun ni Raffian kanina sa round 1 niya, no? Ang galing nun, yung class, kaya ko nang i-handle, no? Ayos yun. Mararatel kasi binigyan agad ni Arik ng class na hindi niya kaya na ma-handle. Kaya pasintabi kung yung dalawang class S dito sa guro nagawa ring abo. Oo, nahirapan si Akat at saka si Harlem sa'yo. Kaso nga yung class G na to, dapat parelam mo na di mo ako mabibigyan ng leksyon. Ibang klase ako. Ang ina, ang lakas ni Class G, gago. Gago, lakas ni Class G, pre. Ang lakas ni Class G, tol. Ang lakas ni Class G. Pero hindi ko masyadong ang tawag dito, mas malakas yung round 1 ni Class G kumpara sa round 2 niya. Sa round 2 kasi napansin ko may mga hinto, may mga poses si Class G, and parang indication yun na iniisip niya yung next na linya. Unlike dun sa round 1 na tuloy-tuloy yung pagkaka-perform niya, pagkaka-spit niya sa mga sa mga lines at tuloy-tuloy yung mga punches, at andun yung punto at mabibigat yun. Pagdating sa round 2, ayun nga, may poses at feeling ko indication yun na nag-iisip niya yung next na linya, na medyo nakakalimot siya doon. Pero hindi naman yung totally choke, no? Pero napansin ko lang. And andun, medyo humina yung energy ni Class G. Andun pa rin yung power, pero yung parang bumabala ng one step yung performance ni Class G dito. Siguro may mga punchline kasi na hindi ganun ka-effective for me, no? Yun lang. So, itong round 2 ni Class G, feeling ko beatable to kung mare-replicate ni Raffian yung performance niya sa round 1. Tignan natin. Wait lang, teka lang. Paboritong estilo ni Tropa, mamersonal sa battle. Pero pag dinamay mo yung kanyang shota, may nakahanda na yung ang hilig mamersonal, tas galit sa namemersonal, tanga ka. Kaya pasensya kung idadamay ko yung shota mo at wala akong masabing maganda. Ang pangit-pangit na nga kung i-flex pa mayat maya. Di ako nang hate, Brad, promise. Lagi niyang pinopost yung babae nung chinek ko yung pin-post ni ate, may caption na see you soon, love. Sa picture ng K-pop artist. Proud ka sa kanya, tapos may ibang love yung jowa mo. Palamunin ka kasi kaya wala kang magawa, no? Ano magsasabi ng nararamdaman mo? Jilin! Kaka-K-pop mo daw, amoy kimchi na yung puki mong mapanghe! Gago! Masasaktan na daw siya pag sinasabihan kanyang mahal ka niya, tas ang sagot mo, saranghe! Astang gangsta sa battle yan, kasabak lang Korean ka, patay na patay.
Eh bakla din naman daw siya, tignan mo, bay na bay. Sinita pa yung pagbibisikleta ni Pen Pluma para may angle to. As ng TBS sa battle, pag galit yung jowa, bumi-BTS ka brother, pagiging bicycle mo. Baka may magsabi na, Raf, baka makancel ka ng LGBT dahil panira mo bro, gay yan. Mga unggoy, walang ligtasan nung akala nyo tong homo, safe yan! Baka sabihin, di siya bakla. At itangge ng corning yan. Eh nung nag-choke yung kalaban mo sa Liga ni Sur, bigla mong hinolding hands. Ano daw? Kalaban mo sa Liga ni Sur, bakla. Liga ni Sur. At itangge ng corning yan. Eh nung nag-choke yung kalaban mo sa Liga ni Sur, bigla mong hinolding hands. Check nyo! Class G versus Kel Dumaro. Doon ko napatunayan na baklato at kalat na everywhere. Sa pasigaw-sigaw pa lang niya at malakas na boses, halata na sirena, dinig na decibel. Sa sigaw mo lang dinadaan para pagtakpan na hindi ka matindi pard. Nais ko'y katahimikan ng isasaksak ko sa lalamunan ni G-Sharp, dahan-dahang gilitin. Pagka-brutal ko, grabe par. Hanggang sa magmukhang violin na tunog ni Class ay maging classical. Tignan natin kung makasigaw pa. Ngayong lalamunan ng estudyante, magagaral-gal. Lawa mo, bogus yan. Lakumpake kung siya'y motos champ, di niya kakayanin ng damage. Binigay sa akin nung debut ko 10K sa kampiyon 2-5. Barya-barya para sa'yo, champ change. Baguhin mo stilo mong malamya pa. Parang bata, binagsak sa akin tong class, tabang ata. Pero lahat ng punches ko sa class, siguradong brutal na marka. Walang pasang awa, grado niya 77. At hindi yung palakol. Yun ay 2 setting sa ulo mo nakapukol. Pagbulagta, guguhitan na ng outline yung bangkay dahil makabangon pa yay Boma Labs. Hindi guro kundi soko ang maglalagay ng choke sa class. Kaya Jilin, pakremake mo yung bangkay para may remembrance ka pagkat lahat ng bala papasok sa class. Attendance is a must, bitch! Ina mo! Okay, natawa ako dun sa part na kinausap ni Rafian yung girlfriend ni Class G. Nakakatawa yung part na yun. Pero, ayun, malakas pa rin, tol. Ang lakas pa rin. Hindi pa rin ako makapag-decide sa battle. Nakakalimutan kong nagja-judge ako ng battle, no? Nakakalimutan ko kasi feeling ko gusto ko na lang panoorin yung mga battles nila. And, ayun, round 2 ni Rafian, hindi rin naging same dun sa round 1 niya. Para silang bumaba. Kasi sobrang lakas ng round 1 talaga nilang dalawa. And pero yung round 2, andun yung part na may mga nakakaramdam na ako ng feelers dun sa mga atake ni Rafian. Kasi nung round 1, feeling ko wala eh. Pero andun yung mga punches at mabibigat. Pero yung round 2, nagkaroon na ako nakaramdam na ako ng mga feelers doon pero andun pa rin yung mga punches at mabibigat. Natawa lang ako dun sa part na kinausap ni Rafian yung jowa ni Class G, no? So tignan natin kung ano yung magiging rebat, pero parehas sila naging malakas, parehas silang naging malakas sa round 1, pero pagdating sa round 2 hindi nila parehas na maintain yung power nila sa round 1, no? So parehas silang bumaba. So I think yung round 2 hindi pa rin ako makapag-decide, tol eh. Pinilit kong timbangin, no? And ayokong ibigay sa isang MC yung round hanggat alam kong tumatabla yung mga inispit nila sa isa't isa, no? So yung round 1 hindi talaga tabla talaga yun para sa akin. Yung round 2 naman, ayoko naman ibigay kay Class G, ayokong ibigay kay Rafian dahil sa mga angulo lang na pero yung angles kasi, tol, yung dami ng haymakers, yung mga punches, tabla sila dun eh. So, round 1 and 2, I think, tabla pa rin yun. Pero bumaba sila ng score doon. Hindi nila na-maintain yung round 1 nila. So, 9, tabla sa 9 yung round 2. So, parehas may 19 points. So, ito na yung deciding. So, sana makapag-decide tayo sa round 3. Tignan natin kung anong battle yung mangyayari sa round 3. Pero, sana ito na yung maging deciding factor natin. Round 3, let's go! Basic ang puta. Basic ang puta. Nandadamay ng girlfriend. Palibasa yung girlfriend ko, pumunta na ako.
Nandadamay ka ng girlfriend kasi walang girlfriend na sumusuporta sa'yo! Aray, narebat! Di ba? Di ba? Tangina pati K-pop, dinadamay. Doon sa angle na yun, lugi na to. Galit ka sa K-pop kasi mas magaling pa mag-rap si Yoongi sa'yo. Tapusin na natin to. Gago, nag-rebat. Yung rebat na yun, malaman yun. So, at ano yun, plus point yun. Tapusin na natin to. Atay. Sobrang hilig niyan mag-gun bars. Putakala niya ay ila. Para ma-secure yung panalo, laging gumagamit ng baril. Kaya, sinabihan ka ni Charisma na wala kang angas ni Abueva kasi kitang-kita sa karir. Na malabo kang maging Abueva kasi yung tira mo lagi, mamaril. Okay. Sinabihan mo pa si Charisma na sa music video, airsoft gun lang yung hawak. Abay, tinipid daw yung budget. Eh, nung napanood ko nga yung music video mo, kamay lang yung gamit. Gago! Kalma. Sobrang hilig din yan mag-English, pati sa kanta, para masabing intelligent. Tapos, Rizal ka ng Rizal, pare di yun evident. Si Rizal, pambansang bayani. Ikaw simpleng resident. Si Rizal, nasa piso. Ikaw feeling 50 cent. Kasi estilo yan sa ibang bansa, dinala niya dito at binida. Mahiya ka naman sa ating liga. Puro Ingles palaging biga. Napakakapal. Kung sino pang Rizal, siya pa yung walang pagmamahal sa sariling wika. Pero maiba nung debut niya, sinita niya si Charisma na tinutugma daw yung place sa second place. Pero nung laban nila ni Akata, tinugma niya yung whack place sa fireplace. O parehong place. Gago yata. Kahit check niyo yung video, 16 minutes and 45 seconds yung katangahan na bulgar. Sinisita yung place tsaka second place, wala naman sa lugar. Woo! At siya daw ay buwayang... References talaga. References, angles. Lumalabang si Class G. Once na nag-speech siya ng round niya, pero natutumbasan yun ni Raffian eh. So, hindi pa tapos to. Para sa akin, maganda yung pinapakita ni Class G, pero pakinggan natin yung round mamaya ni Raffian. Sa battle rap, nalolong. Ay buwayang sa battle rap, nalolong. Oo, pinilit niya yung lolong sa buwaya, napakabobo. Ganyan sa Pilipinas, nakakaloko. Kahit palulong tsaka buwaya, nakakakuha ng boto. Kaya nga nanalo din yan kay Manda Baliw, oo. Kaso pangalan ni Manda Baliw, mas sumaboy. Oo, bumaliktad yung daloy. Kasi imbis na yung baliw yung walang-wala, ikaw yung wala na palaboy. Kaya lagi niya nalang sinasabi na ilang taon hinintay niya para dito magbida. Kaya yung tayo ay pantay, yun ay sabi-sabi lang nila kasi 8 taon kailangan mo bago makilala tang ina. Dun palang alam mo na, tayo ay magkaiba. Kasi 4 na taon lang kailangan mo kung kasigyalin kita. Woo! Kaya kung nakalusot ka dun sa balanse na may karisma sa ngalan, sa paborito na si Manda na Joker, estilo ang tangan eh, wag mo yan dito iyabang. Kasi hindi na uubra yung angas mo sa hindi birong kalaban. Consistent. Consistent si Class G. Kung yung round 2 niya, sabi ko sa inyo na hinaan ako doon ng konting-konti lang. Kasi feeling ko may nawala eh. May nawalang piece or may nawalang pyesa sa Class G nung round 2. Pero pagdating sa round 3, umulan na naman ng references ng angles at kung paano niya nilaro yung battle na yon, no. Props doon kay Class G, and yung round 1 and 3 ni Class G para sa akin parehas yon ng approach. Worst lang niya sa akin is yung round 2. Yun yung pinakamahina na round ni Class G, pero yung round 3 binalik ni Class G yung round 1 performance niya dito sa round 3. And ayun, yung rebuttals, tangina, doon pa lang sa rebuttals parang wala na yung mga sinabi ni Raffian doon sa round 2 about doon sa girlfriend. Wala na yun, na-rebut na yun. Feeling ko na ano na yun,
na nabura na. Ano pa yung mga sinabi ni Class G dito? Yung ano pa, marami yung mga wordplays niya sa mga past battles na reveal dito, which is napanood ko naman yon kasi na-review ko. Kilala ko na si Raffian, tol. May picture kami ni Raffian, alam ko nakapost yun sa FB page natin, so if may time ko pwede nyo i-check yung mga nakita ko mga battle MC sa ano yun, sa event ng FRBL December 18 last year. Ayun, solid na performance from round 1 to 3, consistency, Class G. So sabi ko nga, sana ito na yung maging deciding natin na round kasi sobrang hirap i-judge ng battle. Pakinggan natin, Raffian. Sana pala ma-reciprocate ni Raffian yung performance sa round 1, kasi kung ang ma-reciprocate ni Raffian is yung performance niya sa round 2, possible makapag-decide tayo agad kung sino panalo. Anong pagmamalaki niya? Champion siya sa Motus. Paki ko dyan. Proud na champion sa ligang binabatela ni OG1. Round 2 pa lang nung tour na doon, datlaglag ka na. Kaso may special treatment kay Emzite. Nanalo pa siya site. Ang pangit nung pinakita nung class, nakatanggap pa ng mataas na grado, malabo ata site. Kaya ka nag-champion doon, estudyante ka niya, inutil to. Baka wala ka nang makita site, ngayong sinisira ko pupil mo, nabudol mo sila. Nabudol mo sila sa pasigaw-sigaw at pilit na wordplay. Modus ka! Walang kawala sa bars to site yung bata mo. Na-review ko yun guys, yung battle ng pedestal. Sa pagkakaalam ko yung kalaban niya sa round 2 is si Yenom. Si Yenom ba? Kasi round 1 si Kilan eh. Feeling sa pagkakalala ko si Kilan ata yung round 1. Tama ba? So correct me if I'm wrong na lang. Yun. Na wordplay. Modus ka! Walang kawala sa bars to site yung bata mo, tus na! Tumapat ba naman sa taga-sunugan? Tangina mo, tusta! Estudyante ni M-Site, alaga ni Surhenyo. Pero bago mo sila makilala, mga tugma mo, mas deadly pa ako sa TV. Pahiya ka, parang waste of time and energy. Buti na lang di ka nagstay there at mga bagong guru mo, daycare. Kundi hanggang ngayon tong class, yung rhymes pang nursery, sponsored ng vaccine dose. Pwede ba? Kahit turukan ka ng ilang vaccine dose, di ka nagagaling class, generic ka nung ikaw nagsuot yung sales imbes umabante, umatras. Para siyang si Marjon Beauchamp. O diba, di nyo kilala? Kakampiyon ni Yanis na bench player at sa clothing ni Sur parang si Class. Parehong may champ sa pangalang, di mapakinabangan ng box. Kaya ito, brand ambassador mo, Sur. Ito, brand ambassador mo, Sur. Kung ako bibili, no way. Baka gawin pamahid regla ng asawa lang yung box in those days. Back in those days, na bago makapasok dito, di uubra kahit yung mga MC may pangalang ibulong. Lumalabang kami para ma-upload yung battle sa YouTube para mapanood mo, Chong. Wala pang process of illumination nung. Kami nagsusumikap nun. Sumulpot ka lang nung sinasite at Sur meron ng liga para madaling maipakilala kay Enigma sa ng paghihirap doon. Kaya ka nakilala. Ganda ng punto. Kami nakilala siya ng 4 na taon. Kaya ganda ng punto. Paghihirap doon, kaya ka nakilala. Di ba pinagmamalaan niya nakilala siya ng 4 na taon? Kaya ka nakilala dahil sumali ka sa liga ng may pangalan. Habang kami ni Manda nagpakilala ng ligang walang pangalan. Yes! Tangin na, totoo yun, men. Real shit yun. Dahil kung si Glenn Galicia o Gigi, sumakay lang sa pag-angat ni na surat site kahit surat site para may sure ng flight kahit magtulungay patay sa pobreng Raffian. Wasak ka pati yung sinakyan mo paangat, Gigi, anak ni Kobe Bryant. Kaya wag niyo akong ikumpara dyan. Right now, we might be on the same stage. Pero di mo maiintindihan aking history class. We're not on the same page. Inog ka lang sa pilit na sabik sa palak. Tangina, tol. Ang lakas ni Raffian dito. Ang lakas ni Raffian, tol. Ang lakas. Pumapantay na, tol. Pumapantay na si Raffian sa performance ni Classy sa round 3. Bubusog sa ingay. Habang ako, normal na lang na humarap sa class dahil matagal lang nagsusunog ng kilay. Matagal lang nagsusunog ng kilay, kaya baka magreklamo kayo na yung class
Ang daming beses nasabi, gusto ko sana halimaw makapares. Kaso kahit anong pilit ko gawin plural form tong class G, di kaya maging class S. At kung wala ka pang talo, yun ay dahil ngayon ka lang may nakabanggang magaling. Aking advice, sorry class. Normal lang sa buhay ang matalo at di maiiwasan ng nakatakdang aralin. Kaya magsisigaw ka dyan na ikaw pinakamagaling dahilan ng pagkapaus mo. Pero tandaan mo, class, guru pa rin ang dahilan ng pagtatapos mo. Pinadala ng barat! Zoning 6. Solid mo, tang ina. Sabi ni sabi ni Rafian. Tama ba ako? Solid mo, tang ina. Tama. Solid mo, tang ina. Yun yung sabi niya. So, ayun. Tang ina, sabi ko na nga ba eh. Ang hirap. Round 3 ni Class G, sabi ko, na-reciprocate niya yung performance niya sa round 1. And, so, it means, 10 puntos yun para sa akin. Hindi ko na masyadong i-elaborate yun. Round 3 ni Rafian, bago mag-start yung round 3 ni Rafian, sabi ko, once na ma-reciprocate ni Rafian yung performance niya sa round 2, magiging madali yung pagiging judgment, pag-judge ko, or yung judgment ko sa battle. Pero grabe yung performance na ginawa ni Rafian, ginaya niya din yung performance niya sa round 1, no? So, it means 10 points din yon para sa akin. Sobrang kalat ng mga references ni Rafian. Hindi mo alam kung saan susuntok. Yung mga word plays niya, yung class G, Nerik ka. Basta yung mga word plays niya, hindi ko na isa-isahin yun. Sobrang dami nun. Angles, kalat, hindi mo alam kung saan susuntok. Yung laro niya sa class G, andito pa rin. From round 1 to 3, andito pa rin. Ginawan niya ng mga branches at hindi yun nakakaumay kasi sobrang effective pa rin yun sa akin at sa crowd. Hindi ko alam, tol. I think dikit yung battle sa 3-2. Feeling ko 3-2 yung score kasi kung 5 yung judges dito, yun yung yun yung judgment ko or yun yung prediction ko sa judging. 3-2. Kasing hirap i-judge, tol. Kasi from round 1 to 3, hindi naman nag-choke, naging malinis naman yung performance. May mga lumalaylay na moment pero nababawi naman nila agad sa projection, sa conviction, sa content, sa writtens, lahat kasi doon yung mga sinabi kong mga element or angles is pantay sila doon. Angles, performance, same din. Kung may laylay moments si Class G, may laylay moments din si Rafian. Sa angles, taan na hirap. Parehas. Sa haymakers, punches, parehas. Ang hirap mag-decide kung sino yung panalo dito. Siguro na lang. Alam ko si Class G yung panalo dito, guys. Alam ko na kasi syempre nakita ko ngayon poster na nakaguhit na si Rafian, pero ang question kasi doon is paano, 'di ba? Paano nanalo si Class G, paano natalo si Rafian? Pero since napanood na natin yung battle, hindi ko pa rin alam yung sagot kung bakit natalo si Rafian or bakit nanalo si Class G kasi ang hirap, no? Based sa napanood ko, pantay na pantay yun. Sana ginawa na lang ng promo. Para sa akin, promo to kasi pantay na pantay yung naging palitan nila from round 1 to 3. Hindi naging mahina yung palitan. Sobrang lakas nun. Kaya pala marami nagsasabi na candidate ng Battle of the Year, no? So, possible, no? Pero sa views, kulang pa. Kailangan pa na mag-earn ng views to. Pero Rafian vs Class G, sa angles talaga, siguro sa angles magkakatalo. Hindi ko alam kung sino iboboto ko, pre. Pabigatan ng sulat, parehas kasi, no? Mabigat din yung sulat ni Class G, hindi rin yung biro. Yung mga word plays naman ni Rafian, hindi rin yung biro. So, di ko alam actually, tol. Pinahirapan niyo ako sa sa battle na to. Okay. Own preferences na lang siguro to, no? So sabi ko nga, alam kong panalo si Class G dito, pero siguro own preference
I'll go for Ruffian sa battle na to, no. Bakit? Mas gusto ko yung angas niya, yung stage presence niya, yung conviction niya, yung pag-project niya sa mga lines. Mas gusto ko 'yon kasi mas powerful. Kung aggressive si Class G, mas aggressive si Ruffian. Yung stage presence ni Class G, natatapatan yun ni Ruffian at may times na ano niya pa yon, nababaliktad niya pa yon. Yung rebuttals ni Class G ay sa round 3 ay yun talaga yung pinaka ano doon, peak. Yung Ruffian naman sa round 3, yung mga sunod-sunod na wordplays at punches, no. Pero overall tabla to para sa akin, pero kailangan may manalo. So ulitin ko lang, alam kong panalo si Class G sa battle na to, pero I'll go for Ruffian dito by my own preferences na lang siguro. Mas nagustuhan ko yung stage presence niya overall. Yun lang. At feeling ko mas mabigat din yung mga punches niya, lalo na yung punto niya na na ako galing ako sa liga na ako yung kami yung nagpakilala sa liga na yon. Ikaw sumali ka lang sa liga na kilala, no? So I think ayun talaga yung pinakamabigat na punto na sinabi niya. Nagets niyo ba yon? Kasi yung Floodway kasi hindi siya ganun kakilala, pero nung sumikat si Ruffian tsaka si Manda, nakilala yung Floodway. Yun yung punto niya ni Ruffian. Pero yung kay Class G naman, sumali si Class G sa liga ni Mzite tsaka ni Sur, which is kilala na nga sa liga yon, diba? So yung punto ni Ruffian sa round 3, ayun siguro yung naging dahilan kung bakit iboboto ko si Ruffian dito. So ayun, pantay to all 3 rounds. Naging 29 all lang score sa score sheet natin, pero based on my own preferences, Ruffian ako overall performance. Ruffian sa punto, I think sa punto pinaka nagkatalo. So yun, Ruffian. So yun, Ruffian boto ko, pero I think 3-2 yung score dito, so I need to listen, no, sa mga judgment ng mga judges. Zoning 16, Ruffian vs Class G. Flip top, mag-ihay kayo kung tingin nyo isa sa mga laban na yan na dapat draw. Yes, tangina, dapat draw talaga yun. Draw talaga yun. Tingin ko naman, panalo kayo lahat doon sa laban na yun. Panalo silang pareho. Pero ang boto ng hurado, 3-2. Diba? So 3-2, diba? Tangina, deserve ng battle na to yung 3-2 na score, kasi if 5-0 to, parang sinasabi na one-sided yung battle, no? Pero 3-2, yun yung pinaka-deserve na score sa battle na to. So yung 3-2 para kay Class G, pero para sa akin, malupit yung ginawa ni Ruffian, kaya gusto kong mapakinggan yung dalawang judges na bumoto kay Ruffian, kasi ako Ruffian ako dito. Magigay para kay Class G. Salamat. Shoutout kay Ruffian, putana, ang ganda ng laban. Shoutout sa mga tropa, kay Jason, kay Joshua, kay Kennard, kay Jimboy, sa girlfriend ko, kay Jilin. Dinami ka ni Ruffian, bad boy yan. Yo, Ruffian, wala, ganun talaga. Mas magaling si Class G nung araw na to. Bago lahat, gusto ko lang sanang pasalamatan yung Nix Car Rentals, Lola's Tinapa Gourmet, Hassel Steps, ano pa ba? Si Jiggy Patenya, tapos si Alfonso Teo, yung mga kasama ko, si Kuya Juan, si Taknik, si Dykes, si John Doe, si Ice, si Ralph, sino pa ba? Si Ozzy, si Kuya Jet, tsaka si Kuya Juan. Yun, maraming salamat. Bawi tayo. Binoto ko si Tang inang battle yun. It's okay, judges. Class G, second and third round. Pinakamalakas na round sila. First round pareho. Yung pinaka-close, pinagay ko yung kay Ruffian. Okay. So second and third, mas maraming moments para sa akin si Class G kaysa si Clash. Ayun, Class G sa third, malinaw para sa akin. Tapos Ruffian sa second, malinaw sa akin. Yung one talaga yung pinakadigat eh. Magbo-boil down sa preference na lang eh. Sino pinaka-trip mo eh. Yun. So, parehas kami ng punto ni Apok.
no, matagal ko nang hindi sinasabi to, pero kung matagal na kayo nakasubaybay sa channel natin, lagi ko sinasabi dati nga si Apoc isa yan sa mga paborito kong judges, no. So ayun, pares kami ng punto na own preferences na lang talaga kasi pares talaga malakas no. So tignan natin kung sino yung boto niya. Yun nga, panalo lahat sa battle na to, pero preference alone, Ruffian dun, pero kahit lang talaga. Diba? So, own preference, Ruffian na binoto ni Apoc, parehas kami. Parehas kami doon. Tuwa ako doon. Si Clash G, Pero panalo lahat sa battle na to, pero preference alone, Ruffian dun, pero kahit lang talaga. ayun, binoto ko si Clash G, 2 tsaka 3. Pero yung 2 nila yun sobrang dikit. Yung round 1, Ruffian, sobrang solid. Talagang dominan niya yung round 1. Round 3, beast mode naman ni Class G. Yung round 2 medyo dikit pero mas binigay ko pa rin kay Class G. Siguro ano na nga lang to kung pwedeng walang manalo. Parang depende na lang talaga sa trip ng judges. Yes, so, totoo. Iba ng komento sa dito. Round 2 talaga magkakatalo. Pero Class G, round 1 binigay ko kay Ruffian. Dikit na dikit yung laban, konti lang. Round 2 binigay ko kay Ruffian. Round 3 binigay ko kay Class G kasi kitang iba na kay Class G. Boto ko Ruffian. So Onyx tsaka Apoc ang bumoto kay Ruffian, pero mas nagustuhan ko yung sinabi ni Apoc na own preferences na lang talaga sa battle na to, at saka yung sinabi ni Sinyo na depende na lang sa taste talaga ng judges. Isma, binoto ko si Class G. Para sa akin, magandang sinimula ni Class G, tapos maganda niya rin tinapos. Nauna siya dun sa laban, bumitaw. Para sa akin yung round 1, mabibigay ko pa siya ng tabla. Tapos sa round 2, pwede ko pa rin ibigay ng kahit papano tabla. Tapos yung round 3 yung naging deciding factor ko. Medyo para sa akin lumaylay ng konti si Ruffian doon. Kasi laking bagay yun yung ginagawa ni Class G. So charisma, round 1 and 2 daw tabla, no? Which is same kami ng pagkakatingin doon. Every rounds may mga pinapakita siyang iba't ibang angle. Tapos yung rebat niya pa dun sa round 3, ang ganda ng pasok kasi para nasira yung ginamit na angle tungkol sa K-pop ni Ruffian. Tsaka sobrang laking bagay din na yun yung angles talaga yung para sa akin yung nagdala. Yes, angles. May minus ako, para sa akin medyo minus ako ni si Ruffian kasi sa tatlong round hindi niya mababanggit yung mga lines na tungkol sa class, kaya para sa akin mas lumamang talaga sa paggamit ng mga angles si Class. Tsaka maganda niya tinapos yung laban. Classic na battle, and sabi nga ni Arik dapat draw na lang yon, pero kailangan may manalo. Pero sayang, dapat pinromo na lang yung mga ganito kalakas na battle. Sayang, walang talo, walang panalo dito guys. Own preferences na lang talaga to. Own preferences. Panalo pa rin si Ruffian dito. Panalo pa rin talaga si Class G dito. So walang talo sa battle na to, walang talo. Yun lang. Panalo tayong lahat doon. Kahit mismo yung dalawang MC na nag-perform, panalo yun kasi napaka-solid yun. ang hirap i-judge ng battle, pero the best. Ito yung mga rookie na sobrang lalakas. Tignan natin sa mga susunod na battle. Alam ko panalo si Class G against MR Industria sa katatapos lang na event. Si Ruffian panalo rin laban kay sino ba yung kalaban niya? Nakalimutan ko na sino yung kalaban ni Ruffian, pero alam ko panalo rin siya. So yun, congrats sa dalawang MC na to. Ruffian, hindi ka talo sa battle na to, panalo ka pa rin. Dapat talaga draw yan, pero props talaga kay Class G sa magandang battle na pinakita niya against you. So champion versus champion, galing sa dalawang liga, galing sa magkabilang tournament, no? So props. So ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Sana na-satisfied kayo. Ang tagal natin nag-usap, 54 minutes. So sana na-enjoy nyo yung battle na to at yung reaction ko, yung pag-review ko sa battle. Peace out and see you sa next na battle review mga kumag.